Scorpio, kumusta? Welcome sa channel. I-connecta natin ang iyong enerhiya para sa mga susunod na araw. Kunin ang swak at palampasin ang iba. Magkokonekta tayo sa maliwanag na enerhiya ng mga anghel upang makita kung ano ang dapat mong malaman, ano ang maaring dumarating sa iyong buhay ngayon, bukas, sa loob ng susunod na 48 oras, sa natitira pang mga araw ng linggong ito. Bueno, mga sorpresa. Napakaraming sorpresang darating dala ng mga paggalaw mula sa labas, mga sorpresang maaaring dalhin ng isang tao sa kung anong maaaring maging balita partikular na at gayon din ang mga usaping may kinalaman sa pamilya o sa mga malapit na relasyon para sa iyo. Maraming aktibidad, mga bagay na nagsisimula ng umandar at sumasabay sa napakaraming sitwasyong maaring magpalito sa iyo ng kaunti. Ngunit kung alam mo na ito dahil sinabi ko sa iyo, maaari kang mag-organisa para hindi ka mabigla at mapakinabangan mo ang taas ng alon ng suwerteng ito dahil sa katotohanan ng Eight of Wands ay nag-uudyok o mas mainam sabihin nag-aanyaya kay Scorpio na gawin ang bagay na naantala na maibuhos ang lahat ng enerhiya roon na ang pagbabagong inaasahan mo ay mangyari ng biglaan at gayon din ang mga bagay na mangyayari ng agaran. Kaya dapat kang maging handa at alerto. Bukod pa rito dahil maaari itong magdala ng napakahalagang komunikasyon. Hinihiling sa iyo na maging alerto upang hindi makaligtaan ng anumang detalye. Hinihiling na maging malinaw ang iyong isipan hanggat maaari upang makakilos ka. At higit sa lahat kung may intensyon kang makipag-usap sa isang tao, isang pag-uusap, naghihintay ka ng mahalagang impormasyon. Bigyan mo rin ng diin ang usaping ito dahil maaari kang mabigla. May balita ring medyo yayanig sa'yo dahil maabutan kang biglang-bigla, pero hindi ito masama dahil katabi ito ng 10 ng mga kopa. Kaya maaring abisuhan ka o may sabihin sa iyo na napaka-interesante na malinaw na may magandang epekto sa iyong pinakamalapit na kapaligiran. May bagong sitwasyon, bagong pangyayaring dala ng walo ng baston na nagtutulak sa iyong pumantay rito. Kaya naman kung may mga sitwasyong naantala na nagpipigil sa iyo, naharapin ang isang partikular na sitwasyon kung saan ang sitwasyong iyon ay nangangailangan din ng paglapit sa isang tao upang magkaroon ng pag-uusap, upang makipagnegosyo, upang magkaroon ng anumang uri ng komunikasyon na magtatakda ng isang sitwasyon, maghanda ka rin para roon. Sapagkat sa totoo lang, lahat ng kailangan mo para magtagumpay sa paksang ito o usaping kasalukuyang nakabara ay ang natatanggap mo sa walong pamalo. Sinasabing ito sa akin na, higit pa rito, makakatanggap ka rin ng napakahalagang komunikasyon tungkol sa mga dokumento at napaka-interesante rin na malaman mo yon. May isang nakabantay sa iyo. Sinusundan ang iyong bawat galaw at hakbang upang malapitan kang pagmasdan sa iyong ginagawa. Alam mo na ang Ten of Cups ay isang buhay na puno ng mga pagpapala kung saan nadarama ang napakaraming pagkakasundo sa relasyon at higit sa lahat ay pagkakasundo rin. Dahil ginagawa nitong makita mo ang mga material na yamang kailangan mo, ibig sabihin nakikita mo ang mga ito at nailalaan sa mga personal na pangangailangan ngunit pati na rin sa pamilya. Napakaraming emosyonal na paglawak, maaari kang makipagkita muli sa mga taong matagal mo nang hindi nakikita. Nakikita mo na may pagbabago sa sitwasyon tungkol sa isang bagay na nagsisimulang pumanig sa iyo, hindi ba? Ang iyong buhay ay napupuno ng mga pagpapala mula sa isang lugar din, sa isang maayos na relasyon sa isang tao, sa isang maayos na relasyon sa mga anak. Sinasabi sa akin na mararamdaman ni Scorpio ang emosyon ng kaligayahan na magiging tunay na malawak din para sa buong paligid niya. Maaring tinatawag ka nila upang makibahagi sa isang uri ng proyekto dahil ikaw ay nananalo sa isang uri ng kompetisyon o ikaw ay namumukod tangi sa isang uri ng gawain at doon ka lumalabas ng matagumpay. May isang sitwasyon, sabi nito, na maaring nagtatapos na rin tungkol sa pagkakaiba ng mga opinyon. At iyon ang maaring dahilan kaya nakaramdam ka ng kawalan dahil matagal mo na itong ipinaglalaban. At ngayon ay inilalagay ka ng buhay sa harap ng solusyon. Matatapos ang oposisyon at makakamit mo ang kasunduang iyon. At may dagdag ka pang barahang sumasabay sa bugso ng suwerte. 8 pamalo, ang gulong ng kapalaran. Ngayon, sa buwang ito ay makakatanggap ka ng isang kahangahangang pagkakataon upang may magbago. Kapag lumitaw ang Wheel of Fortune, dapat ding maghanda ang isa para sa mga sorpresa, ngunit maging mapagmatyag sa mga mungkahi at mga desisyong gagawin mo. Dahil sa huli, ang mga desisyong ito ang nagdadala sa iyo sa angkop
at kinakailangang pagbabago, lalo na't nagbubukas ito ng mga pinto sa kung ano ang maaring maging kasaganaan at magandang relasyon, pati na rin sa lahat ng kailangan mo upang tapusin ang malas na sunod-sunod. Yan din ang gulong ng kapalaran. Sinasabi nitong sa mga pagbabago, dapat kang sumabay, huwag lumaban. Ang walo ng mga tungkod at ang gulong ng kapalaran ay malinaw na tumutukoy sa biyahe, paglipat, o pagdating ng taong hinihintay mo na nasa labas at malayo. At higit pa, hindi lang ito papalapit, may dala rin itong napakagandang balita. May reyna ng mga espada. May magaganap para sa iyo. Napakahalaga ito kaugnay ng bahaging ikaw mismo ang magsasakatuparan. Ng napakaraming karunungan, napakaraming katalinuhan, dahil gumagawa ka ng desisyon o nagagawa mong paunlarin ang isang bagay o ayusin ang isang bagay na nagpapalaya sa iyo mula sa isang hindi komportableng sitwasyon, ngunit nagbibigay rin sa iyo ng maraming personal na kalayaan at higit sa lahat ay naglalagay sa iyo sa isang paborableng posisyon. Kaya maghanda ka rin para sa usapin yan, lalo na kung may mga dokumentong sangkot, dahil maaring may isang taong nagpapayo sa iyo sa mga legal na usapin, sa mga professional na usapin, kahit sa mga medikal na usapin. At napaka-interesante ng kontribusyon ng taong ito dahil hindi lamang niya alam ang kanyang ginagawa niya ito ng mahusay, kundi walang duda, ang angkop na interbensyon ng taong ito ay magdadala ng maraming positibong pagbabago. Pinapakita rin ito ang talas at pagtuon mo sa linaw na ibinigay ng pahina ng mga espada. Sabihin na natin iyan ang hamong sisimulan mo, di ba? Isang mahalagang sitwasyong darating na may napapanahong paglapit. Gaya ng sinabi ko sa pahina ng mga espada. Napakahusay mo itong ginagawa kaya ikaw ang nauuwi sa pamumuno nito dahil umuunlad ka sa prosesong ito, sinisimulan mo ito, at tuloy-tuloy kang sumusulong dito. Kaya roon, ikaw ang nauuwi bilang namumuno sa usaping ito sa pinakaangkop, pinakamainam, at malinaw na paraan. Ito ang reyna ng mga espada. Sinasabi nito ang isang ugnayan sa isang taong maaring nakita bilang medyo malayo o medyo malamig sa ilan sa mga sitwasyon. At ngayon, sinasabi niya sa iyo na sa matalinong usapan at dialogo, makakamit ang maaring maging isang kasunduan. Alalahanin mong lumalabas ka na sa sitwasyong may magkakaibang opinyon o pananaw at doon maaring nakikialam ang reyna ng mga espada para tulungan ka rin gamit ang kanyang talino at kakayahang wakasan ang usaping iyon. Maaaring may taong kinikilala ang damdamin niya sa iyo, di pa ipinakita noon, pero ngayon haharap at ipapakita iyon. May mga sitwasyon ka ring pinagdaraanan na ramdam mong napakahamon, pero dahil taglay mo ang reyna ng mga espada sa personal na antas, hindi ka pahahadlangan ng hamon. Sinabi ko na sinasabi ng sota ng mga espada na hindi, huwag kang maliitin kaya mo ito. Nararamdaman ko rin na haharap ka ng mulat sa anuman dahil nasa iyo ang impormasyon, kaalaman, at paninindigan tungkol sa mga pasyang ginagawa mo ngayon at ang mismo mga ito ang magdadala sa iyo sa gulong ng kapalaran. Buweno ang lumalapit ay nagpapakita rin ng maari pang dagdag na empatiya. Dahil hindi naman ito kailangang taong may interes. Maari rin itong ibang uring koneksyong may saysay. Ang 10 ng mga kopa ay maaring kapatid na babae, ina, kaibigan o babaeng amo. Isang taong minsan ay nalito ka dahil sa paglayo at pagkamalamig niya. At ngayon nagpapakita siya ng ibang anyo. Magagawa mong harapin ang taong iyon ng mas balanse at mas mabait. Sinasabi nito na mula sa pag-uusap na ito, may mabubuong kasunduang talagang kawili-wili at kapaki-pakinabang para sa iyo. Kaya nais ko na kung ito nga ang sitwasyon, maging bukas ka sa posibilidad na makaugnay ang taong ito at samahan ng pasya dahil ang pasyang bubuin mo kasama siya ay nagsasabi ng malaking kalinawan at katapatan para sa buhay mo at higit sa lahat ng kalayaan mo. Maaaring tinutulungan ka ng taong ito na maging malaya sa pananalapi o sa personal at magkaroon din ng ibang relasyon. May 10 ng mga kopa, ibig sabihin nakakita ka ng sitwasyong lubhang pabor sa iyo. Sa grupong yun ng 10 ng mga kopa kasama ang taong ito dahil may bagay ng nililinaw at tinutukoy. Kung gayon, ano ang pwedeng tukuyin? Isang ugnayan. Ang pagiging malaya mo sa harap ng isang sitwasyon at paano ko ba sasabihin?
Ang mas malaya mong kakayahang makialam sa taong ito, hindi ba? May naging masalimuot sa kanya, pero ngayong araw luminaw ang lahat at nakakalaya ka rin sa isang bagay na nakasasama sa relasyon. Dahil maaaring mas malinaw na niyang literal na inilalabas ang totoo niyang damdamin at hangarin at mas matapang na rin siya. Kaya nakikita ko rin sa iyo ang pagiging bukas palad at maingat sa usaping ito, na hinahayaan kang kumilos ayon din sa sarili mong mga ideya. At doon, maaari kayong muling magsama habang iginagalang ang pwesto ng bawat isa. Ngayon, sa lahat ng relasyon o nakaugaliang di makabuti sa iyo, at di mo na isama sa 10 kopas, ikaw mismo ang lalayo. Dahil ang ginagawa rin ng reyna ng mga espada ay bigyan ka ng disiplina at tiyaga sa kilos at laging hanapin ang mabuti para sa iyo at sa iba dahil isa pa rin itong barahang nagpapahiwatig ng katarungan. Napaka-interesante ng pagbasa para sa Scorpio. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng orakulo. Maaring dinadala ng gulong ng kapalaran ang taong ito. Inilalagay ka sa isang napaka-interesanteng pagkakataon para may gawin ka sa ibang lugar. Naiintindihan? Dahil dinadala ka ng gulong ng kapalaran sa iba, tinutulungan kang iwan ang di na kailangan para sa bagong yugto. Maaring samahan ka ng taong ito at maging mabuting tagapayo sa pananalapi at pamumuhunan. Maaari mong isara at tapusin ang isang mahusay na negosyo. Maaari kang umunlad kaugnay ng pagbabago at ang taong iyon ay sasama sa iyo. Siyempre, sa isang relasyon din ng pag-ibig, ibig sabihin, ang lahat ay maayos na nakatuon mula sa lugar na iyon. Kailangan itong ay enjoy. Sa isang sandali kung saan mararamdaman mong pinapakawalan mo ang iyong sarili, naghahanda ka upang ma-enjoy ang buhay, magpatugtog ng musika, hayaan ang iyong sarili na dalhin ng agos, nag-i-enjoy sa kung ano ang isang sandali para sa iyo, ipinipikit ang iyong mga mata at nakikinig lamang sa iyong paghinga. Ay gandang malaman na malapit mo nang bigyan ang sarili ng puwang para damhin ang tunay na ligaya, makasama ang sarili, mag-enjoy, maupo, huminga at maramdamang buhay na buhay. Sasabihin mo, narito ako, kasama ko ang aking sarili na nag-i-enjoy sa regalong ibinibigay ko sa aking sarili. Inilalagay ko ang mga obligasyon sa isang tabi sa loob ng 1 minuto dahil wala na akong ipinag-aalala. Kaya naman, dumating na ang sandali ng pag-i-enjoy para kay Scorpio. Magtiwala para mangyari agad ito at ngayong linggo makamtan mo ang napakagandang kasaganaan at suwerteng hatid ng gulong ng kapalaran.